Brothers and sisters, nakasama. Ayun. Ako po si Brother Volts, no? Ako po si Brother Volts. I've been in the community ng Couples for Christ for 25 years. Nung pumasok po kami sa Couples for Christ, hindi po kasama ngayon si Mrs. May, ginagawa po sila ng mga bata. Parang magsusurprise ata for Father's Day, di ba? But as we were singing kanina, biglang nag-reminisce ako bigla. Siguro ganun talaga pag medyo malapit na mag-senior citizen. Nagre-reminisce ako na nung pumasok kami sa Couples for Christ, yung panganay po namin kasi noon 10 years old pa lang. Tapos may bunso kami na 3 years old. And God is really so good kasi nung time na yun, honestly, isa po sa mga participant na hindi nakikinig. Ahente po ako by nature, mahirap akong bentahan. Lahat ata ng speaker na pumasok sa Christian Life program nun, wala akong ginawa kundi sa isip ko lang, siyempre, ayoko marinig ng misis. Binabatikos ko yung speaker, hindi naman totoo yung sinasabi. Ang tagal na matapos itong Christian Life program ng Couples for Christ. Kasi po, wala po talaga sa loob po pumasok sa Couples for Christ. Meron po mga away sa neighborhood namin before. And bata pa kami, talagang nag-aaway kami, ganyan. Tapos one day, nung may asawa na ako, magsisimba kami ni Mrs. Sinalubong pa ako nung kapitbahay namin. Sabi ko, grabe naman kung kailan magsisimba, doon pa talaga naghahanap na naman ng aksyon itong tao na to. So, lumapit sa amin, at sabi sa amin, Brad, sis, pwede ba namin kayo ma-invite sa Christian Life program? Sabi ko, no po talaga to. Dati, away ngayon, si Jesus Christ pang gagamitin para, si Mrs. biglang sabi niya, sige, sama kami dyan. Ako, nagulat ako na gano'n. Pero pag si Mrs. na yung sumabi, nagsalita, alam mo naman tayo mga Brad, mahal na mahal natin, asawa natin, tama. So, sumunod ako sa kanya, sige. Not knowing, brothers and sisters, that day is going to change my life. Dahil ahente nga ako, no? We've been married for 9 years. 9 years kami hindi kasal ni Mrs. We've been looking for ways to fund our yung kasal namin. Gusto namin medyo gago yung kasal. Gusto nga punong-puno yung simbahan. And sa 9 taon, nakaipon kami pero bumagsak ulit. Tapos sabi namin, sige na nga, magpakasal na tayo. At miski sino na lang yung bisita. Yung pangarap ko na isang simbahan na puno, nangyari, punong-puno ng silya. Tapos yung bisita namin, daily pa lang. But you know, brothers and sisters, when we were being blessed during yung kasal namin, I felt the presence of God. And I think it's really part ng plan ni Lord na after kaming ikasal, lapitan kami nitong kapitbahay namin na palagi kong kaaway. And you know, yung brand namin na yun, palagi ko siyang minimension kasi kung hindi siya naglakas ng loob na lapitan ako nun, malamang niwalay na kami ni Mrs. Nung namatay nga yung brand na yun, normally siya yung ang tatawagin ng namatayan, yung kamag-anak, di ba? Yung kapatid, nanay, tatay. Ito kakaiba. Ako yung unang tinawagan ng anak. Sabi, dito, wala na si Papa. Dali-dali ako pumunta ron sa bahay niya. Tapos, nakabukas pa ng konti yung mata niya. Sabi ko sa kanya, bro, maraming salamat. No, dahil, akala ko nung una, ako palagi nananalo sa away, ganyan. Akala ko ako yung lalaki, ako yung matipuno. Pero, sa totoo lang, bro, ikaw pala talaga yung tunay na lalaki. Kasi ipinakilala mo sa akin si Jesus Christ. And we became best of friends. From wars of enemies to becoming best of friends. That's how God is so good. Amen? Palakpakan po natin Panginoon. God is so good that He loves us so much. Mahal na mahal niya tayo Kasi talagang, alam niyo, elementary pa lang ako, kinukuha na ako sa presinto ng tatay ko. Hanggang nag-high school ako, nagsakristal pa ako niyan. Ang dami kong dinaan ng simba, nag-Legion of Mary pa ako, pero eventually, naligaw din po ako ng landas. And even during college, napahinto pa ako din sa rumble, gulo, and pinahinto ako ng magulang kasi nasa hit list na raw ako ng kalaban, and so on and so forth.
But, dati tuwan-tuwa ako nun eh. Sabi ko, lahat ng action ata, basta may kaguluhan doon, sigurado kasama ako sa eskwelahan. I thought that was that was life, no? Kasi, kala mo, sikat ka sa eskwelahan, or powerful ka, marami kang kakilala, marami kang bataan. But none of that, brothers and sisters, as of this point, I take pride na ikwento sa mga anak ko. Honestly, hindi ko masyadong kinikwento what happened to me in college. Meron lang silang idea dahil ibang tao nagkikwento sa kanila of who I am, who I was. But rather, during that time when na-imbitahan po kami sa Couples for Christ, during the time when the priest told us na, kayo mga brad, kayo yung priest ng bahay ninyo, yung blessing ng pare sa misa, ibinababa sa mga tatay, at kayo naman mga tatay, obligasyon ninyo na i-bless nyo naman yung mga anak nyo, yung asawa mo at saka yung mga anak. And it stuck on me, hindi dahil sa nakinig ako sa pare, dahil ang dahilan is nakinig yung misis ko. Pag-uwi namin ng bahay, sabi niya, good night, tulog na kayo. Sabi ni misis, sabi ng speaker kanina, ibang-pray daw tayo sa family. Hindi ka talaga nakikinig eh. Pero sa totoo lang, iniiwasan ko dahil, alam mo, ahente nga ako by nature, pero alam ko si Jesus Christ na ikikwento ko sa pamilya ko. Pero, siyempre, again, masunurin ako sa misis. Sige, pray tayo. Tinawag namin yung panganay namin, saka yung bunso. And that time, brothers and sisters, I started praying in front of my children. Tinagtagak yung pares ko. Miski sa conference, miski sa ang lugar ka pinagpapawisan pag may kausap na ibang tao. Pero that moment, tumutuloy yung pawis ko. Hindi ko alam kung naglalaban yung demonyo at saka yung anghel. Dahil yun yung time na talagang nag-pray ako na hindi ko alam na kaya ko pala mag-pray. And since that time on, brothers and sisters, up to now, even last night, we just prayed our prayer family. And every night, miski wala ako sa bansa, nasa ibang probinsya ako, I call on my family. How I wish I have 25 years to give you a talk tonight, because every single day is actually a miracle na nangyari sa aking buhay. Because God, na-experience po namin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Simula nang pumasok din po kami, tinawag kami sa Couples for Christ. We realize na wala pala kaming humility sa katawan namin. Lalo na ako, puro pala ako kayabangan, puro lang ako paniniwala sa sarili. But when we started listening to the talks, I realized na yung God's love, sobrang pagmamahal na ating Panginoon sa atin. Sipin mo, sa dami-dami ng mga tao, kanina traffic, pero ito tayo ngayon, pinili niya yung inuupuan mo kapatid. Parang nandyan ka para makinig. Hindi kay Brother Pauls, I'm just a messenger of God's love and His plans for all of us. And the ultimate picture ng pagmamahal sa ating Panginoon, yun nga, isipin mo yung anak mo, ibigay mo sa sangkatawahan para sagipin ang bawat isa. I believe, we believe, as Christians, that is the ultimate love of our God, God, to bring His only Son to redeem all of us from our sins. At alam natin lahat yan. Bata pa tayo, tinuturo na sa simbahan ang pagmamahal ng ating Panginoon. But honestly, brothers and sisters, just like me growing up, and I believe each and every one of us has a story to tell, somewhere along the line, naligaw tayo ng landas. Amen po ba? Amen. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo may pagkukunwari. Ang dami nating pagkukulang. In front of our Lord Jesus Christ, we face Him with full of pride in ourselves. Just saying, nagsisimba lang naman ako eh. Wala naman akong ginagawa masama sa kapwa ko. We neglect that, iniiwasan natin yung pag-amin ng ating kasalanan. But tonight, brothers and sisters, our talk, repentance and faith, is actually a very, very strong talk. Hindi masyado marami akong sasabihin, but I just invite each and every one of you, including our brothers and sisters of Couples for Christ, even the service team, because
going here, I was praying na sana this talk, including me, will continue to further strengthen our faith and our love to our Lord Jesus Christ. Because that's, sabi nga ni Brother Ray kanina, yun yung step natin. Binigay na ng ating Panginoon yung kanyang anak. Ang ating Panginoong Jesus namatay na para sa ating lahat. Pero heto tayo ngayon, patuloy tayo nagpapasa. But tonight, brothers and sisters, the message of our Lord Jesus Christ is for all of us to repent and have faith. Ano ba sa Tagalog ang repent? Ang repentance. Pagsisisi. Ang faith? Pananampalataya. Very strong words that we actually once we ponder on repentance and faith. You cannot help it, brothers and sisters, but to reflect on ourselves. Because as we listen to the talk, in all humility, total sarili lang naman natin yung kausap natin. Aminin din natin kung ano yung mga naging problema natin. Ano yung balakid sa buhay natin. Bakit tayo hindi makalapit ng gusto sa ating Panginoon? And I do believe, brothers and sisters, that 25 years ago, or even more than that, simula pinanganak pa tayo, pinanganak tayong lahat, may purpose na tayo sa buhay. Amen? May purpose tayo. And yung brad natin na namatay ngayon, kung ako lang yung purpose niya sa buhay, I'm sure pagkakit niya sa langit, sabihin ni Lord sa kanya, good job, well done, my faithful child. We have that responsibility. And first and foremost, yung responsibility natin, unang-una, higit sa lahat, yung katabi nating asawa natin. Kaya napakaraming magkakahiwalay mag-asawa because we never recognize that we take pride in ourselves. Sabihin, hindi naman ako may kasalanan. Siya may kasalanan. That's not husband and wife relationship. Baka magkabarkada lang yung kasisisihan. But our Lord Jesus Christ shows us all humility and died for all of us. Hindi niya sinasabi kung ano yung kasalanan natin, na ikaw ang may kasalanan, bakit ako nakapako dito. But tinubos niya lahat tayo, then sobrang pagmamahal niya sa atin. And imagine, brothers and sisters, that humility of our Lord Jesus Christ, if we will just put it in ourselves. You know, brothers and sisters, miski nag-aaway na kayo ng mag-asawa, there will be no long fight or hindi kayo aabot sa maghihiwalay. Kasi si Lord nga, in all humility, died for all of us. Ako pa, magsosorry lang ako sa asawa. You know, one year pa lang kaming kasal. Minsan umuwi ako ng lasing na lasing. Sa sobrang kalasingan ko, hindi ko napansin. Inihatid na pala ako nung babae. Pinasok ko sa misis ko. Basta pag-gising ko na umaga, sabi ko, ba't ako na rin sa bahay? Naka-impake ng paleta, nilayasan ako ni misis at saka ng pangaray namin. 1 year old pa lang yung baby namin yan. And sa sobrang dami ng bisyo, sa sobrang daming pinupuntahan ko nung ahente ako, I never actually went to the confession. Kasi sanay na sanay ako, tuwan-tuwa ako sa nangyayari sa buhay ko. Dahil pag ahente ka, lalo na, naging manager pa ako ng Unilever. Eh pag nasa Unilever ka, pag pumunta ka sa ibang lugar, lahat, boss ka or what, and lahat nata ng, salamat bro, lahat nata ng pabor, ibibigay din sa'yo. And I was so blinded, I thought that was life. But honestly, napapabayaan ko yung asawa. Napapabayaan ko yung anak ko. And one day, when Couples for Christ told us na, hey, kailangan niyo umatin ng household meeting. You know, ang aking pong road po nun, from Bulacan hanggang Apari, yun po yung area na hinawa ako. And pag mag-household meeting, minsan nasa Pangasinan ako, tatawag sa akin, oh bro, may household meeting tayo. You know, I have all the reason para sabihin, hindi ako atin niya sa Couples for Christ, nasa Pangasinan ako, kaya sa Baguio ko, Bulacan o kaya nasa Isabela. But one day, para siguro kung binato, sino ba talaga Panginoon mo?
Parang nagbabagong uri ka pag pupunta ka ng Bulacan o sa area mo, lumalabas lahat ng sungay mo, may kasamang pambuntot. Pero pag pupunta ka sa Couples for Christ, ang bait-bait mo. You know, I was really fighting, and I believe the devil and the angel, my guardian angel, is fighting over me. Yung expressway po nun, punong-puno pa ng traffic kasi ginagawa pa rin yung expressway. You know, I just found myself driving back to Makati para umattend ng household meeting. And when I was driving, I said, Lord, sige, simula ngayon, atin na ako palagi ng Couples for Christ. Kung yan ang gusto mo. Pero, gumawa pa ako ng kondisyon. Isang kondisyon lang ang gusto ko, Lord, huwag mo akong pararatingin ng late. You know, brothers and sisters, I was actually challenging God at that time kasi alam ko traffic palagi. But God is a powerful God. You know, every time na uuwi ako ng Makati, walang traffic. Hindi mo malaman kung bakit napupunta ko saan yung mga sasakyan. And I normally nauuna pa ako sa may bahay. Kami dalawa ni Mrs. We don't know what His plan is. But you know, as I said, sana 25 years. Kasi nung pumasok po kami sa Couples for Christ, I was just a simple rank and file employee. But after 25 years, I was able to experience God's blessings. And in misty position na hindi ko naman pinapangarap, dinampasan ko pa ng ilang beses. Because you cannot outweigh the generosity of our God. Amen? Amen. If His calling means our response to Him, why not? Kasi yung brothers and sisters, isa naman ang plano ng ating Panginoon. For all of us, including our children and the children of our children, to be with Him in heaven. Amen? How many of us will say na, no, ayoko pumunta sa langit? Lahat tayo, miski sinong makasalanan, miski sinong maraming kasalanan, gusto pa rin makarating sa heaven. But over time, I see that as a selfish motive na gusto ko lang pumunta sa heaven. Baka nga inisip ko, Lord, sino pa ang gusto mo bitbitin mo? And if I can bring my wife with me, and I can bring my children with me, then that's a beautiful blessing. Amen? Amen. That is an eternal blessing that God wants us all to have. Repentance is actually the first step. Repentance and faith, kailangan magkasama po yan. Hindi pa pwedeng magsisi ka lang. At yung repentance po na sinasabi po natin, hindi po yung sa confession box lang na, nakapag-kumpisal na ako, okay na, back to normal viewing, back to normal life, no? Repentance po is actually, comes from the Greek word metanoia. Ang ibig sabihin po niyan, talagang change ng direction, no? So pagka nagkaroon po tayo ng pagsisisi, sa ating mga kasalanan, ang gusto po ng ating Panginoon, pag nagsisi ka, huwag mo nang ulitin. No? So napaka-tindi po talaga ng dedication talaga ng repentance. And God wants all of us to repent. Because once we repent, you know, you cannot repent with pride in your heart. You cannot even accept your sins. But God wants us to be humble enough to humble ourselves para makapag-humingi tayo ng kapatawaran dahil nasaktan natin siya. Repentance is actually again a change of direction. Kung dati puro makasalanan ng buhay mo, you have to stop it immediately, brother and sis. If dati marami kang bisyo, no, naninigarilyo ka, or palagi kang umiinom, or kung ano-ano, nag-beer house ka, o nagsusugal ka, God wants that na mahinto, may stop. Nabanggit ko po yung sigarilyo. Alam niyo po, idol ko yung tatay ko eh. Tatay ko naninigarilyo simula nang pinanganak kami. Alam po, naninigarilyo na siya. Lumaki kami, lahat kaming 4 na lalaki, magkakapatid, naninigarilyo. And we started very, very young. Actually, grade 5 pa lang ako, naninigarilyo na ako sa eskwela. And sinusumbong ako sa magulang ko, si Colter po, naninigarilyo.
Kaya sinusumbong kami ng tatay, ano ka mo? Ako naninigarilyo siya eh. Nag-aalmusal kami, naninigarilyo kami yung magkakapatid sa kanyang tatay. But one day, at the age of 19, I went to the love flock kasi yung pinsan ko, adik. Sabi ko ng auntie ko, Wots, baka pwede mo samahan si Bong kasi punta kayo sa love flock, baka doon makilala si Jesus Christ at matanggal yung pagiging addict niya. E di, punta naman kami doon. Ako rin, sumama rin sa pakikinig, no? You know, papunta ron hanggang sa magsisimula yung session ng the love flock. At the age of 19, limited ko yung huling sigarilyo ko. No? Tinapo ko pa, tinitigan ko kaya up to now, very, very clear yung picture na yun ng Marlboro na filter na tinapo ko. Never, hindi ko naisip na yun na pala yung last na hitit ko. Why? On the third day of withdrawal, every day sinasabi ko, sige pa Lord, para sa iyo pa ito isang araw na to. Second day, sige Lord, para sa iyo. On the third day, sige, para sa iyo pa rin to. But at the night, yung third night, I was a chain smoker. 19 years old pa lang ako. Because yun yung tinuro sa amin ng magulang ko. Third night, sabi ko, Lord, hindi ko na kaya. I have my Marlboro sa lamesa ko. And then I saw the crucifix. A gold crucifix. Plastic lang po na gold. Plastic. Tapos tinitingnan ko yung sigarilyo at saka yung crucifix. I just found myself touching the crucifix. And I said, sige Lord, simula ngayon, hindi na ako maninigarilyo. Basta huwag mo lang ako pababayaan, ha? Ganoon. You know, I'm about to turn any year now to senior citizen. And since then, wala pa po isang single puff na sigarilyo. Because that's my covenant with my God. Miski pasagasan niyo ako sa training. Sumali nga ako sa fraternity. Ang dasal ko pa doon, huwag niyo lang ako paihititin ng sigarilyo. Kundi mag-quit talaga ako because I cannot give up on my promise sa ating Panginoon. Amen? Amen? Because God promised us eternal life. He promised us and He is so faithful. He just wants us to have a change of life. He just wants us to have a change of direction to whatever. Kung maganda yung ginagawa natin, pagpatuloy lang natin. Pero kung marami tayong kasalanan, you know, this sacrament of reconciliation, kailangan po natin talaga mag-reconcile sa ating Panginoon. We have to find time, brothers and sisters, amidst our business, amidst all our achievements sa buhay natin, miski sino pang nakapaligid natin, there will come a time, pagtulog mo sa gabi, Brad, pagpikit mo, makikita mo sa ating Panginoon. He's talking to you. And normally, tinutulugan natin ng ating Panginoon. Hindi nga natin kinakausap eh. But He continued to talk to us, to our family. What are you doing, God, sa buhay mo? And all you have to do is to respond. Lord, and aminin natin yung kasalanan natin. We really have to repent and change our direction. That is the sacrament of reconciliation that God continued to offer to all of us every single day, every single night. And every time na magkakaroon tayo ng kasalanan, hindi naman po ako naging santo, hindi po, marami pa lang kasalanan. Lahat tayo. Couples for Christ is an imperfect organization. Because we are composed of imperfect people. Amen? Amen. With only one perfect God. Our Lord Jesus Christ. And He continued to shower us with all His blessings. Simple lang ang gusto niya sa atin. Lumapit ka sa akin. And once we repent, we just allow Jesus Christ to run our lives. Once we repent, brothers and sisters, ibigay na natin sa Kanya, Lord, sige, Ikaw na bahala sa buhay ko. At a very young age, I said that to Him, not knowing it is also a prayer and a faith na binibigay ko sa Kanya, Lord, Ikaw na bahala sa buhay ko, huwag mo lang pangapay. Minsan pala napahitit ako ng sigarilyo. Bigla ako napabalikwas na natutulog, na nagginip pala ako. Miski sa panaginip na pabalikwas ako dahil sabi ko, naku, buti na lang panaginip lang. Pero, God is so good, brothers and sisters. Dahil alam niya, He is a God of time. Alam niya kung ano mangyayari sa atin tomorrow, sa susunod na araw, even yung mga anak natin. You know, when we join Couples for Christ and our kids, narinig niya kami nagdarasal.
honestly, brothers and sisters, I have 2 kids before. Nagkaroon pa kami ng bunso. Kambal pa yung naging bunso namin. So we have 4 daughters. Ngayon, meron na akong apo na 6 years old. And meron pa akong may 5-month-old kami na apo rin. Parehas lalaki. And pag tinitingnan ko yung pamilya ko, inisip ko, naku Lord, isipin mo, kung hindi pala ako nag-say yes sa'yo before, wala itong mga to. At honestly, brothers and sisters, hanggang sa ngayon, yung mga anak po namin, wala kaming major problem na nangyari sa buhay. Wala kaming yung sitwasyon na, alam niyo, kinatatakot na yung mga lalaki. I'm sure, lalo na kung may anak na babae. Yung bigla na lang one day, no? Bigla na lang tatawag sa'yo, sabihin na, may problema. Sabihin sa'yo, yung nakakatakot yun eh. Pag ako yung takot ko eh, kasi puro babayan ako na biglang na lang, may laman na yung tiyan ko. Takot ako sa ganun. Minsan, tumawag sa akin yung anak ko, nag-aaral kasi sa UP Baguio. May problema ako, pwede ko makakausap. Nanlumo ako bigla, sabi ko, pinto kagad ako sa gilid ng highway. Ako, anak, sandali, paparada lang muna ako para baka hindi ko makayanan yung sasabihin mo. Sabi niya lang, alam mo, yung classmate ko, buntis. Gusto niya ipalaglag. Hindi ko malaman kung sasabihin ko ngay salamat eh. Kasi akala ko yung anak ko yung may problema. Hindi pala, may problema yung kaklase niya. But you know, because of the presence of God in our life, sabi ko na, you're youth for Christ. Alam mo kung paano papayuhan niya. And she did. Pinayuhan niya yung kaibigan niya. You know? And nakakatawa kasi yung manifestation pala ng pagmamahal ng ating Panginoon, hindi lang pala hanggang sa atin. Kaya kung pagmamaramot natin sa sarili natin yan, parang pinagmaramot mo na rin sa pamilya. Kung ipagmamaramot mo yung hingi mo ng pagpapatawad o pagsisisi, pinagmaramutan mo na rin yung pamilya. Because you will never ever say sorry to your wife or your husband if you cannot even say sorry to our God. Change of life, repentance is very, very important that I want all of us, kung meron man tayong iuwi natin yung title, gusto mo na yung talk. The title lang, repentance and faith, very, very important po yan. Because napakarami pong kasalanan. Sometimes hindi natin alam na kasalanan pala yung ginagawa natin. Alam niyo ba yung Mason? Freemasonry, alam niyo yun? Yung Mason? Huwag po kayong sasali. No? Pinagbabawal din po natin, even members ng Mason na pumasok sa Couples for Christ. Kasi infiltrators talaga yung mga yan. And you know, it's really a sin going to that organization. Even the highest ranking nila, pag umaakit ka na, you will ang tawag dito, i-denounce mo si Jesus Christ. No? Kung meron mong kasali rito sa kulto, no? Huwag po kayong sasali sa ganyan. Talagang kasalanan din po yan. Or wala namang kulto, yung meron pang relationship outside marriage, no? O kaya sex outside marriage. Mali po yan, no? Lahat po ng pagsisinungaling, alam natin lahat ng basics ng kasalanan. And we know all those sins. And once we can actually evaluate ourselves, wala naman akong kasalanan eh. Nag-uwi lang ako ng bond paper from the office, ginagamit ng anak ko. Kasalanan pa rin po yun. Miski maliit po yun. Nagsisimula ang pagnanakaw sa maliliit, no? Habang lumalaki. You know, I honor my father whenever I say this kasi nung pumasok po ako sa sales, isa lang sinabi sa akin ng father ko, anak, yung pera ng kumpanya, nasa kaliwang bulsa mo, yung pera mo, nasa kanang bulsa mo. Huwag na huwag mong pagsasamahin yan. Without those words, siguro hindi ko po narating yung kung nasan ako ngayon sa career ko. Because sa tagal ko po nagtatrabaho, I saw a lot of people na ang gaganda ng sasakyan, naka-Rolex,
Kapwa ko ahente yun ha. Ako, Timex yung relo ko nun. Yung mga polo nila, talagang branded. Ako, kung ano yung illusion ng kumpanya. Kasi that's what I can afford. Nagulat ako yung mga kasama ko, naka F-150 ba, yung unang labas ng F-150. Nakakaingit. Ako, naka Honda City na maliit. Sabi ko, paano kaya nila na-afford, no? Only to find out na yung bulsa ng, yung pera ng kumpanya at saka yung pera ng personal, pinaghahalo na nila and pinukuha nila yung pera ng kumpanya. And where are they now? Sad to say, some of them are already gone. One of them, kakalabas na ng ospital. But you know, the life that they went through, ang ganda ng buhay nila financially, nasira yung pamilya nila. Nasira yung mga anak nila. Tapos, nagkaanak sa labas. Nung binurol na nga yung isa, na dati ko rin boss, nakakalungkot kasi parang maliit lang na burulan yung kanyang, so wala pang bisita, wala pumupunta sa kanya. So lonely, life is, pero nung nabubuhay siya, talamak siya sa pera. Inom dito, babae dito, sugarin dito, lahat ng bisyo. But that is not the life our Lord God wants us to have. Our Lord God wants the life in heaven with our family. So miski naghihirap tayo ngayon, as long as malinis ang minakain mo kapatid, galing sa ating Panginoon yan. Maniwala ka, dadami rin yan. Because He is a faithful God. Bigla akong naalala yung time na unang benta ko nun. Parang hirap na hirap kami ni Mrs. nun. Dumating kami sa point, brothers and sisters, na yung savings namin na nasa alkansya, binigay sa akin. Ang laman lang namin pamasahe ko sa jeep. 450, 150 lang yung pamasahe dati. Parang 450. Tapos, dalawa sakay lang ako. Nakakita pa ako ng kakilala ko. Nilibre ko pa. Dahil alam ko, makakabenta ako ng time na yun. Hindi naman ako nakabenta. Kaya halos maglakad ako pa uwi. No? Talagang maiyak-iyak talaga ako dahil sabi ko, malapit na ang tao mang-hold up talaga dahil pahirapan talaga. No? Honestly, pag uwi ko ng bahay, sabi nga ni Rizal, alam mo lang, miski kailan, hindi ko pa uli nakita sa iyo yung mukha na yun. Dahil nung time na umuwi ka, para kasi napulban talaga ng langit at lupa. Sabi ko, hindi lang siguro langit, baka puro yung sumakulog sa akin. But you know, I honor my wife, sabi sa akin ng love ko. Alam mo, wala naman nawala sa atin eh. Hindi ka lang nakabenta. Wala pa rin naman tayong pera. Why not give it another chance? And yung tinagtatrabahoan ko ng ilang buwan, yung sinabihan niya ako nun, ay, naniwala ako sa kanya. Sabi ko nga, no? I gave it another try. And I just found myself after 1 week in a bank closing another deal. No? So, pag uwi ko ng bahay, tuwan-tuwa, sabi ko, wala, ano ka na? Magbihis ka na. Kasi pinapangarap namin nun yung makapuno ng pushcart sa grocery. Pangarap po namin yun kasi palagi kami basket eh. Naiingit ako sa nagpo-pushcart. Ay, pagpunta po namin nun, talagang kumuha na ako ng pushcart. Talagang dinahanda akong punuin yun. Sabi ko, kaya kong punuin yan. But you know, I was able to do that because I believed on my wife. I think I have faith sa wife. But as God wants us also to have faith. Yung sometimes hindi mo alam yung gagawin mo, faith is something na hindi ka lang basta naniniwala. Faith is something that alam mong mangyayari because may tiwala ka sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga pananampalataya yan. We claim victory whenever we pray. We claim victory na walang mangyayari sa atin, magiging strong tayo because we have faith in our God. Kung may problema tayo, alam natin na masosolve yan because we have faith in our God. It's so hard to build faith, brothers and sisters, kung meron ka again pride sa sarili mo. Because sometimes we have faith in ourselves. Sa sarili lang tayo naniniwala, kaya ko ito, hindi ko kailangan ng ibang tao, hindi ko kailangan ng Panginoon. Kaya ko itong gawin, kaya ko. But I'm just speaking from myself. Because 10 years, 9 years kami hindi kasal, alam ko, kaya ko buhayin yung pamilya ko. But God taught us a lot of things. Dumating pa kami sa point, brothers and sisters, because of my pride, nagkasakit yung panganay ko,
inaapoy ng lagnat. Pumunta kami ng, sa Santa Ana, Trinity Hospital ba yun? Pagdating namin doon, ayaw kaming papasukin. Nagpa-endorse pa ako sa doktor. Ang yabang ko pa talaga rin sa counter. Sabi ko, talaga niyo ba wala akong pambayad? Buti wala sumagot na, wala akong pambayad. Kundi, umuwi na ako. Tunawagan ko pa yung doktora. Doktora, wala akong talang wallet. Ayaw akong tanggapin dito. In-endorse pa ako ng doktor. Pero honestly, wala talaga akong pambayad. And at that point, sabi ko, kailangan ko natin ito pa rin yung pangarap ko maging moldater. Tingin ko naman, makaka-hold up ako ng mga ilan-ilan dyan, makakapagbayad kami sa hospital. Ayun, dumating ang tatay ko, walang pera yun ha. Nanalo ata ng ending. Binigay sa akin yung 5,000 pesos. O lang, nanalo ako ng ending. Saka lechong manok. I was so touched. Siguro ganun ang ating Panginoon. Dahil pag nanampalataya tayo, alam niya kung kailan siya papasok. Amen? Alam niya na, sorry. Pag naalala ko tatay ko, lagi sa piyakan niya. Anyway, kaya ayoko sabihin tatay ko sa talk. Well, best friend ko kasi tatay ko. Siguro ganun yung ating Panginoon. Whenever we ask help, nanduro siya. Amen? Pero napakaraming tinutulungan ng ating Panginoon. Pag tinulungan na, kukunti lang yung nagpapasalamat. Back to normal programming. Kaya ako naman na-achieve yan kasi kakayanan ko eh. Kaya ako naman nakuha yung kotse na yan eh. Kaya ako naman nakuha yan kasi naghihirap ako. Hindi, Brad. Hindi galing sa yan. You just fail to recognize our God. And tonight, He wants all of us to have that faith in Him, that no matter what, hindi tayo pabawala. Amen? You know, when I look back, na-realize ko, kaya pala siguro ako nung elementary, nakalaya agad ako sa kulungan, sa presinto. Kaya pala nung nakulong ako nung college, nakalaya agad ako. Kaya pala nung nasa Rambol, hindi ako tinamaan ng baril o what. Ang dami ko nalampasan na alas mumatay. May plano sa atin. And dumating pa nga ako, Brad, sa Rambol, na-corner na ako ng kalaban eh. Tapos, sumandal na ako sa parlor. Sabi ko kasi puro bato na yun, saka ano hawak nila. Matatakot bumato kasi pag nailaga ko, mababasag yung salamin. Baka magbayad sila. Pero I said to myself, this is the story of my life. I thought I was already dead at that time. Pero iba talaga ang ating Panginoon. And He knows that He has big plans for me and my family. And nung pumasok kami sa Couples for Christ, when we were given the service, pinagpe-pray ko, Lord, wag mo akong bibigyan lang na service na Kids for Christ. Kasi ayoko ng bata. Sipin mo, tito, iiiyak ko, ganyan. Ayoko ng gano'n, nakahabol-habol. Pero alam nyo, magaling talaga ang ating Panginoon. Alam niyo ba kung bakit? Tanungin niyo sa akin, bakit? Binigay sa amin yung Kids for Christ. Hindi ako sumasayaw eh. Pero sa Kids for Christ, napasayaw ako. Hindi ako naghahabol ng mga bata, pero sa Kids for Christ, ang dami kong batang hinahabol. Siguro nga yun yung design niya. From handling Kids for Christ dito sa sektor natin, hanggang sa Manila, hanggang sa buong Pilipinas. And after several years, we were doing the program for the Global Kids for Christ. And sabi ko, magaling talaga si Lord magplano. Kasi once you say yes, hindi mo alam na ang dahil pa nagpapagawa sa iyo.
And along the way, brothers and sisters, we felt the miracle of our God in all the activities ng Kids for Christ. Because we have faith. One time, may bagyong parating sa Manila. Nandun kami sa Makiling, magkakamp yung mga Kids for Christ. Buong Metro Manila, tumatawag sa akin, Brother Foltz, tutuloy ba natin yung Kids for Christ? Kasi yung camp, kasi parating na yung bagyo. Signal number 3. Alam niyo, brothers and sisters, kung ano sinagot ko? Walang kaabog-abog. Sabi ko, yes, tutuloy tayo. Nagtuloy yan lahat. Pumunta lahat kami ng Makiling. Nakapagtayo kami ng tent, natapos namin yung gabi. Pero nung gabi, kailangan kong bumalik ng Manila kasi susunduin ko si Giselle. So, bumaba na ako ng Mount Makiling. Nung sa paanan ng bundok na yun, ang lakas na ng ulan. Tawag kagad ako sa anak, kamusta kayo dyan? Ang lakas ng ulan. Naku pa, nagbo-bonfire po kami ngayon. Ha? Paano nagbo-bonfire? Hanggang makarating ako ng Makati, natutulog na sila, walang ulan. Tapos bumalik na kami, madaling araw, bumalik kami ni Rizal. Pagdating namin doon, umaga, right? Siguro sa lugar din na yun, biglang huminto na naman yung ulan. Pagdating namin ng Mount Makiling, tuyo yung ulan. Ay, tuyo yung bundok. Tapos nakapagmas pa kami doon sa open field. And then, nakapagkwentuhan nga ako, inento ko sa isang brad. Sabi, ako din, bumaba ako ng Los Baños, ganun din yung nangyari sa akin kagabi. Tapos yung isa rin, meron palang 4 ata o 5 yung daan pa upakit ng Mount Makiling. 3 kami magkakapatid, iisang kwento namin. At a certain point, pero makakaiba din yung lugar. At a certain point, the rain stopped, or the rain started and the rain stopped. And we were doing mass. Yung cloud talaga na sobrang itim, nasa ibabaw lang namin. But we're still doing open air mass. Tapos, natapos yon, nag-impake lahat, sumakay lahat sa sasakyan, and then all of the kids, all of the things are already inside the cars, saka sa mga sasakyan. Biglang bumuhos po yun. God is a mighty God. Amen? And if He can change our lives, He can even handle the weather and whatever. He can handle our life. We just have to entrust Him our lives. Because God, our Lord Jesus Christ, wants to rule over all of us. He just wants our faith in Him. Once na nagsisi tayo, ang kasunod na po niyan is full faith. 100% faith. Walang patid na faith. Because once we have that 100% faith, palagi po yan, tuloy-tuloy po rin. Pasensya na po, I'm just speaking from experience. Tuloy-tuloy po talaga yung faith, yung blessings na ibibigay niya. Hindi man sobra-sobra, pero sobra na sa mga kailangan. Hindi man sobra-sobra na lahat ng to the point na makakalimutan na natin siya. That's His plan for all of us. All we have to do is just say yes to Him. Have faith sa ating Panginoon. And having faith, brothers and sisters, is not something that we just hear from a talk. After listening sa talk, okay na, uwi na tayo. No. It's actually a gift. It is a grace from our Lord God. But, just like talk 1, talk 2, yun yung binigay ng ating Panginoon. Gift. Yung faith na yan. Faith is a grace. But, katulad ng talk 3, ito naman yung kailangan natin gawin. Ito yung step natin towards Him. Have faith. It's actually a decision to make. It's a decision that all of us, at a certain point in our life, we have to make that decision. Sige Lord, Ikaw na bahala sa buhay ko. At Ikaw na bahala sa pamilya ko. And once we make that decision, once we dedicate our life to our Lord Jesus Christ, just let Him be God. Amen? Allow Him to be God. Kung ano man ang problema natin, Lord, may problema ako. Then have faith. You know, just recently, my grandson, and this is the first time that I'm going to share this to other people, aside from some close friends of ours for Christ, and in front of everybody else. My grandson
The second, another boy, nung pinanganak po siya, may jaundice. Akala namin yung jaundice lang na naninilaw. Tapos after 2 months, sabi ko na, bakit dilaw na dilaw yung mata ni Romeo? So pa-check up niya sa Makati Med. You know, nung dinala sa Makati Med, sobrang liit ng bata, ultrasound, hindi talaga makikita. Sobrang daming test na ginawa, hindi makita. Tinawag nung pedya niya yung the best doctor sa Makati Med. And then, ang sinabi talaga, wala na po tayo magagawa, but we have to cut open yung baby before mag 3 months. Yung palang bata, pagka before 3 months, inopera mo, ang tawag doon? Regenerate yung liver or what. So, gusto nila before pang 3 months ma-operahan na kagad. Kasi sabi nung doctor, pagka inoperahan ko na yung bata, dalawa lang ang pwede mangyari. The best case scenario is that lalagyan lang natin ng fluid, makikita natin kung saan yung bara, tapos isasarado na. Yung second, kung hindi man maganda, yun yung worst case. Yung worst case is that lalagyan natin ng skyway yung small intestine at saka, iyak nang iyak yung anak ko. Tapos, paano gagawin namin? Siyempre, tatanungin mo magkano yung best case at saka yung worst case. Yung worst case, 5 million, isang operasyon. Wala pa yung iba doon. Sabi ko, anak, just pray. Don't worry. Walang mangyayari kay Rob, yung best case yan. And all the while, brothers and sisters, even during the operation, we were praying. And we were claiming victory sa prayers. Sabi nga ng doktor, huwag nyo kakasahan, huwag nyo gusto nyo mag-ring yung phone. Kasi pag nag-ring yung phone na yan, gagawin ko lang po yung second, yung worst case, yung second step. Hindi na ako hihingi sa inyo ng permiso because time is important. You know, paglabas po ng doktor, tuwan-tuwa yung doktor kasi, hindi ko kayo tinawagan ha, best case scenario tayo. Amen? So biglang talagang tuwan-tuwa yung anak mo dahil sabi mo 3 months old. Hindi lang yun. After that, meron pa second surgery uli na nangyari. Kaya lahat na lang, yung anak ko sabi pa, ano ba ito nangyayari sa amin? Bakit sunod-sunod na yan? Binamalas ba kami or what? No. Wala yan. Wala yan sa plan ng ating Panginoon. Just have faith in Him. You know, kanina tinawagan kami nung anak ko, pinapakita niya yung apo namin. Gumagapang na, lakas-lakas na. Ay ko, galing itong bata na to. 2 surgery. In less than 4 months na nabubuhay sa mundo. 4 months pa lang, nakadalawang surgery na. And God is really good, no? Because once we have faith in Him, ibibigay niya yung prayers natin. Amen? Ayun, nandun sila ngayon sa condo nila. Bukas ata pupunta ng Baguio yung tatay nila. And they're creating a lot of things about their business. And back to normal na po yung buhay nila. No? And nakakatuwa kasi ang daming test ng anak ko, yung ako ko, ngayon nag-normalize na lahat ng mga test. This is the story that we started to live sa buhay po namin. Whenever there's a problem, we just have faith in our God. Miski anong problema po na tinataanan namin, even sa time na nag-aaway kayo mag-asawa, we just put faith in our God. And because of faith, brothers and sisters, I was able to say sorry to my wife. Ang payo sa akin ng tatay ko noon, anak, huwag ka magsosorry kasi bading lang ang nagsosorry. Kahit tatay ko, hindi nagsorry sa nanay ko yun. Kasi paniniwala niya, siguro tinuro rin ng tatay niya yun. But you know, nung growing up, ganun din talaga ang isip ko. Kaya nung nag-asawa kami, hindi ako magsasorry sa miss ko, miss ganun problema na namin. But because of Jesus Christ's presence, the moment that I heard the feeling of my wife, I started saying sorry. The moment na may problema sa bahay namin, I started saying sorry. Even sa mga anak ko. At one time, we're not perfect, brothers and sisters. At one time, honestly, nilayasan kami ng isang anak namin. Nagkaroon lang ng misunderstanding. Nilayasan, honestly, miski na sa Corpus for Christ, pagka inabot ka talaga ng init ng ulo, ang sinabi ko sa miss ko, pag umalis yan, bayan mo siyang bumalik.
But I pondered on those words and I said, malamang ganito yung mga salita. Inayaan ni Lord na masabi ko yung mga salita na yun para maintindihan ko anong feeling ng mga tatay na nagsasabi na gano'n. And where those words will lead the family. Those words will lead separation. Separation na gusto ng demonyo. Separation na pagka nagkahiwala yung anak mo, nag-away kayo, the devil wins over the family. The plan of our God is to bring our family to heaven, and those words separates. And say sorry is a word of faith. Saying sorry embraces the family. Hard as it is, I called my daughter and I apologized. I thought I'm going to lose my fatherhood kasi nagsorry ako sa anak ko. But baliktad. Andun ngayon siya sa bahay ngayon. From the work, doon daw siya matutulog kasi Father's Day na tomorrow. Parang gagawa sila ng surprise. I even gain more respect because of the presence of God. And if God works on our family, how much more beautiful it is in heaven. Amen? How much more? We can only look, ang palagi nakikita natin yung picture na ng hell eh. And sometimes we live in that life. Let's picture heaven. Ilang beses ko nang pinipicture ang heaven, hindi ko ma-picture kasi sobrang ganda. And sabi, tingin ko naman mas maganda pa sa iniisip natin. Amen? A journey starts by admitting our brutal facts. The journey starts when we start admitting our mistakes. The journey starts whenever we say, yes, Lord, I'm a sinner, and these are my sins. The journey starts when you start repenting on your sins, total repentance, taking a different direction. Kung dito ka dati papunta, you go this way towards God. And along the way, have faith in our Lord Jesus Christ. So malinaw po ba about repentance and faith? And I want us, brothers and sisters, to live that life that our Lord God has so designed for all of us. Because tonight, brothers and sisters, ang masasabi ko lang po na consequence po ng repentance and faith, no? Ang mangyayari lang po talaga dito, once we start doing that, and I just want you, husband and wife, no? Even new members and all members ng Couples for Christ, ang consequence lang po talaga ng full repentance and full faith is a beautiful life with our Lord Jesus Christ. A beautiful life that we experienced, no? Over the past 25 years. How I wish from the first day pa lang, tinanggap na natin ang ating Panginoon. First day of marriage, but you know, God is perfect and He so designed this time for all of us to listen to this message. Even me, as I speak, I'm listening to the message to further strengthen our faith and repent in all the mistakes that we committed. And as we journey on life, ang bilis lang pala talaga ng panahon. Bukas mo kalawad, senior citizen tayo kaagad. Ang bilis lang pala talaga ng panahon. A joyful journey once we start repenting and practicing faith in our life. So brothers and sisters, okay lang po ba natapusin po yung talk through prayers to pray each and every one of us? So tonight, let's just forget about yung mga problema po natin sa buhay. Whatever yung bumabagabag sa isip natin, sa puso natin. And just remember that our Lord God designed this moment for all of us to be here. He is with us. 2 or more gathered in His name, nandoon ang ating Panginoon. Amen? Ang dami natin ngayon, nagdarasal. Di ba? Siguro pakalis pa lang kayo ng bahay, kasama niyo na ating Panginoon. And tonight, we're going to pray as a family. So let's just close our eyes. Let's just take this beautiful moment and invite His presence, not only around us, but into our life. Lord, maraming salamat po, Lord, for this night. Thank you,
you, Lord, for bringing us despite sa weather. Thank you, Lord, for bringing us here sa venue to hear your message, Panginoon. And thank you so much, Lord, for all the years, Lord. All the years, Lord, na ilalalayan niyo po kami. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na ilang beses ka namin nakalimutan. Especially during good times in our life. Naaalala ka lang namin pagka may problema kami. Lord, sa mahabang panahon, we neglect to recognize you into our life. We live in a life, Lord, full of deceit. We live in a life full of sin. And yet, here you are, up to now, looking for ways to bring me closer to you. Bring all of us closer to you. Lord, maraming salamat for being so patient and so perfect. And for just allowing us, Lord, to open our eyes, Lord, and especially our hearts and our minds, Lord, that you have a purpose for all of us. That marriage is not just a thing na nangyari po sa amin, but marriage is a journey, and we have a purpose of bringing our family to you. And yes, Lord, you died for all of us. Wala ka namang kasalanan. Pero ito kami, Lord, maraming kasalanan, but we're not dying for you. But you, Lord, you are our great God. You continue to die, continue to cry, because as we create this sin that separates us from you, Lord, we apologize for all those shortcomings. We apologize, Lord, for this pride in our hearts, Lord, that is blinding all of us. This pride, Lord, na wala naman po kami pinatutunguhan because we put our faith in something else, but not to you. But tonight, Lord, allow me to make a difference in my life. Allow me to put you at the center of my life, Lord. Allow me, Lord, to repent on my sins and ask forgiveness, Lord, for all the hurts that I have committed to you. And Lord, just make me, Lord, to veer away from all those evil acts. All those things, Lord, that separates me from you. And invite you into my life. To pray, to talk to you every single day. And to bring my family with me, Lord. To talk to you, to pray to you, Lord. Every single day, Lord. Until the day, Lord, that I reach heaven with my family. And if that is your design, Lord, kung bakit ako narito ngayon, kung bakit kami narito, so be it, Lord. Because you are the God of time. You know what will happen to us, to my family. And let us allow us, Lord, to put our faith in you, Lord. Knowing, Lord, na hindi mo po kami pababayaan. No matter what. Allow us, Lord, to be strengthened by your presence. And Lord, just always hold on to our hands, Lord. Allow me, Lord, to hold your hands, Lord. As you hold also my hands. Allow me to hold the hands of my loved one, my spouse. Lord, we will not let go of your hand. Please do not let go of us, Lord. And allow us, Lord, to always put you at the center of everything, Lord, in our life. Because, Lord, teach me, Lord, to continuously grow my faith in you until marating po, Panginoon, ang perfect plan ninyo and even my children, your perfect plan for my children and my generations to come. Because you are a perfect God, Lord. And you just want all of us to be joyfully staying with you in paradise. And tonight, Lord, we just thank you, Lord, for all the blessings and all the embrace, Lord. Just allow us, Lord, to continuously embrace you, Lord, from here on until the end of time. And Lord, lahat po ng prayers namin, we claim victory, Lord, as we put our faith in you now, as we repent on our sins. Allow us, Lord, to claim victory sa lahat po ng mga prayers namin. As we submit everything to you, Lord, and ask all our prayers through the mighty
boasting of our Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May God be praised, brothers and sisters.